Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Si Liruotay ay hinawakan si Ding Ruilong at sinabi, "Ayaw mong magsalita, ha? Bakit hindi ko nalang ikapatuloy na patahimikin ka?" Habang sinusubukang pigilan ni Sun Yongzhang si Liruotay, sinabi ni Sun Yongzhang, "Atay, huwag mong gawing malala. Makinig ka sa iyong tiyuhin at huwag gumawa ng anuman na manghihinayang ka." At hinila ni Sun Yongzhang si Liruotay palayo at sinabi kay Ding Ruilong, "Ruilong, pupuntahan ko muna si Atay. Dapat mo munang alagaan ang iyong mga sugat at imbestigahan ang insidente ng sunog sa hotel ng mabuti." Sumagot si Ding Ruilong, "Naiintindihan ko, Tiang Sun." Sa labas, sinabi ni Sun Yongzhang, "Ang mga nangyari ngayong araw ay tiyak na nakakatawa kay Ginoo Tang." Sumagot siya, "Medyo komplikado, konti lang ang pagkaintindi ko sa mga nangyari. Tara, Ginoo Tang, maghanap tayo ng lugar para magpahinga. Pag-usapan natin ang mga detalye bukas kay Xiao Wu." Sumang-ayon siya, "Sige, mukhang mabuti." Kinabukas, sinabi ni Liruotay, "Hipag, narito na sina tiyo ko at pangalawang tiyo Tang." Sinabi ni Boss Tang, "Kapatid, anong palagay mo, gaano kalaki ang kasalanan ni Ding Ruilong sa nangyari kahapon?" Sumagot si Wu Chen, "Hindi maaaring magkataon lang na sabay na nawawala sina Jiang Hongguang at Jiang Chuan. Pero masyadong halata ang mga ebidensya, mukhang ito'y isang patibong. Pero kung ganoon lang ang iniisip natin, hindi ba't yun ang gusto ni Ding Ruilong? Mahulog tayo sa kanyang mga patibong." Sinabi ni Boss Son, "Talaga ngang kalituhan ang insidenteng ito, kaya hayaan na lang nilang imbestigahan nila ito. Gayunpaman, kailangan magbigay ng paliwanag ang pamilya Ding sa pamilya Li. Huwag na muna silang pansinin, mag-usap na lang tayo tungkol sa ating mga negosyo." Sinabi ni Wu Chen, "Dahil nandito naman si Ginoo Tang at si Ginoo Son, tara, pumunta tayo sa taas sa study at pag-usapan ang usapin tungkol kay Young Master Tang." Nang makaupo, sinabi ni Wu Chen, "Kahapon, sinabi ni Ginoo Tang na muntik nang mamatay si Young Master Tang. Medyo huli na pero malabo naman. Kaya sa tingin ko, mas mainam na direkta nating tanungin si Young Master tungkol dito. Ibibigay namin ang anumang gusto niya. Ano sa tingin niyo, Ginoo Tang?" Sinabi ni Boss Tang sa sarili, sa mga pagmamasid kahapon, makikita na may malaki talagang impluensya si Wu Chen sa pamilya Li. Bagamat nasaktan si Xiao Bao sa mga tauhan ng pamilya Li, siya rin ay nailigtas ng isang mahalagang tao sa pamilya Li. Kung magtutulungan kami ng pamilya Li laban sa pamilya Li, baka magsimula na rin kami magmukhang wala ng kwenta. Sinabi ni Wu Chen, subalit, si Tang Gongzi ay nakaranas ng hindi kailangang sakuna. Bilang kabayaran, tiyak na hindi titigil ang pamilya Li. Bukod pa rito, paano kung personal kong ibigay kay Ginoo Tang, o sa inyong pamilya Tang, ang isang malaking regalo? Sinabi ni Boss Tang, malabo, anong ibig mong sabihin na malaking regalo? Sumagot si Wu Chen, narinig ko kanina na may hindi magandang relasyon ang pamilya Tang at ang pamilya Liu sa Hilaga. At mayroon akong ilang matibay na ebidensya tungkol sa mga iligal na gawain ng pamilya Liu. Kung kumilos ang pamilya Tang base rito, tiyak magkakaroon ito ng malaking epekto. Nais ko sanang malaman kung interesado si Ginoo Tang. At inilabas niya ang isang ifesi. Sinabi ni Boss Son sa sarili, masama nga ba ang relasyon ng mga pamilya Tang at Liu? 20 taon na ang nakalilipas, ang dalawang pamilya ay naglaban ng malaki sa Beijing, gamit ang halos lahat ng kanilang koneksyon at iba't ibang uri ng laban. Pareho silang nagdusa ng malaki, pero nanalo ang pamilya Liu. Mula noon, naghiwalay ang mga pamilya at naging magkaaway. Sinabi ni Boss Tang, ano bang ibig mong iparating, kapatid? Sinabi ni Wu Chen, kung gusto ni Ginoo Tang, ibibigay ko sa iyo ang mga ebidensyang. Kung sa tingin ni Ginoo Tang ay kapaki-pakinabang ang ebidensya at magdesisyon silang umatake sa pamilya Liu, maaari ring sumama ang pamilya Li sa pag-atake sa pamilya Liu. At inilapag ni Wu Chen ang Yesu sa mesa. Sinabi ni Boss Tang sa sarili, talaga bang maghaharap sila sa pamilya Liu para tapusin ang kaso ni Tang Xinbao? Kung ikukumpara sa labanan ng malalaking pamilya, ang insidente ni Tang Xinbao ay hindi kahit isang maliit na bagay. Anong laro ba ang pinaglalaruan ni Wu Chen? Habang tinitingnan ang ifesi, sinabi ni Boss Son sa sarili, hindi ba't dapat ang pamilya Tang ang mag-aksyon laban sa pamilya Ding? Bakit tila ang pamilya Li ang kasali sa pag-atake laban sa pamilya Liu? Tumingin si Boss Tang sa likod at sinabi sa sarili, may kakaibang ekspresyon si Ginoo Son.
Sa huli, paano nga ba kayang magdesisyon ni Wu Chen tungkol sa mga malalaking usapin na may kinalaman sa kapalaran ng malalaking pamilya? At sinabi niya, Wu Chen, seryoso ba ako sa mga sinasabi mo? Kaya mo bang magdesisyon kung tutulungan ba ng pamilya Li ang pamilya Tang? Sinabi ni Wu Chen, mukhang hindi pa ako masyadong pinagkakatiwalaan ni Ginoo Tang, na naiintindihan ko naman sapagkat hindi pa tayo magkakilala ng husto. Pero hayaan mong tumawag ako muna para tiyakin ito, upang hindi magkaroon ng hindi pagkakaintindihan at masira ang ating ugnayan. Kinuha ni Wu Chen ang kanyang telepono at tumawag. Biglang may sumagot sa kabilang linya, si Yao Wu. Sinabi ni Wu Chen, Tio, kasalukuyan akong nakikipag-usap kay Ginoo Tang Jingbin tungkol sa pakikipagtulungan ng pamilya Li at pamilya Tang. Gusto lamang kumpirmahin ni Ginoo Tang kung sigurado na ba ang pag-atake natin sa pamilya Liu. Sinabi ni Li Maoren, hindi ba't napagkasunduan na natin ito? Maaari mong katawanin ang pamilya Li sa usaping ito, ayos? May alinlangan pa ba si Ginoo Tang? Nagulat si Boss Tang at naisip, si Li Maoren mismo ang nagkumpirma. Kahit si Sun Yongzhang ay hindi alam ito. Mukhang si Wu Chen ay isa na sa pinakamakapangyarihan sa pamilya. Ibig sabihin, ang desisyon ng pamilya Li na tumulong sa pamilya Tang sa labang ito ay hindi lang haka-haka ni Wu Chen, isang buong desisyon na ito ng pamilya Li. Matapos tapusin ni Li Maoren ang tawag, inisip niya, si Xiao Wu, hindi man lang nagbigay ng pagbati, ginamit na naman ako. Dahil magbibigay ng testimonya si Hishikin tungkol sa pagpatay ni Ding Ruilong kay Dong Yuantao, ito ang perpektong oras upang harapin ang pamilya Liu at bumuo ng alyansa sa pamilya Dong. Wala akong dahilan para tanggihan ang pagkakataong ito na tamaan ang dalawang ibon sa isang bato. Nanginig si Boss Tang habang pinulot ang ifesyu at natawa, hahaha, hindi ko naman sinabing hindi kita pinaniniwalaan, kapatid. Hahaha, tara, mag-usap tayo. Nagulat si Boss Sun sa kanyang nakita. Hawak ni Boss Tang ang kamay ni Wu Chen at sinabing, Xiao Wu, bakit ngayon lang kita nakilala? Napakapalad ni kapatid Li na ikaw ang kanyang manugang. Hahaha. Sinabi ni Wu Chen, kaya, ayos na ito. Sumagot si Boss Tang, babalik na ako sa Shanghai sa lalong madaling panahon upang ipaalam ito kay ama. Sinabi ni Wu Chen, Boss Tang, tungkol naman sa issue kay Young Master Tang, ano sa tingin mo? Sumagot si Boss Tang, hindi na kailangang pag-usapan pa yan. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan ng mga bata. Maliit na bagay lang ito, kalimutan na natin. Sinabi ni Wu Chen, hindi pwede. Kahit gaano kasimple, maaaring humantong ito sa isang mas malaking pangyayari. Sumimangot si Boss Tang, Xiao Wu, huwag ka nang gumawa ng bagong problema. Ano pa ba ang gusto mong gawin? Sinabi ni Wu Chen, ang balita na narito sa Donghai si Young Master Tang ay siguradong kakalat, lalo na't ikaw mismo ang pumunta rito. Kung walang kasunod na aksyon, iisipin ng iba na natatakot ang pamilya Tang sa pamilya Li. Hindi lang nito sisirain ang reputasyon ng pamilya Tang, kundi magdudulot din ng hinala na may lihim na kasunduan ang pamilya Tang at pamilya Li na maaaring makasira sa ating kooperasyon. Napangiti si Boss Tang, napakamapag-isip mo talaga, kapatid. Sige, ikaw na ang bahala. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo, kahit pera sa paliparan. Sinabi ni Boss Tang kay Go Kiki at Tang Sinbao, Xiao Bao, babayaran ng pamilya Li ang pinsalang natamo mo. Napagkasunduan ko na ito sa kanila. Makinig ka kay Wu Chen, kung ano ang kanyang ibibigay, iyon lang ang kunin mo. Huwag humingi ng sobra, pero huwag mo rin tanggihan ang ibibigay niya. At dahil hindi ka pa babalik, subukan mong makisama kay Wu Chen at kay Li Ruobing. Lalo na kay Wu Chen, tandaan mo yan. Sumagot si Tang Sinbao, tiyong pangalawa, hindi mo na kailangang ulitin pa. Naiintindihan ko na. Isa pa, siya na ang aking Panginoon. Sa ibang eksena. Sinabi ni Li Ruotai kay Wu Chen, bayaw, nakaalis na sina Tiyong pangatlo at Tiyong pangalawang Tang, at natapos na ang usapin tungkol kay Tang Sinbao. Naging matagumpay rin ang press conference ni ate. Talagang maganda ang kinalabasan ng At ang pinakamagandang balita, tumakas na si Ding Ruilong na parang asong sugatan palabas ng Donghai. Bayaw, sa tingin ko, napakahusay ng ginawa mo. Bayaw, paano mo nga pala napasabog ang kanyang baril? Saglit na natahimik si Wu Chen, medyo komplikado yan. Nagkaroon ng katahimikan. Biglang kinuha ni Wu Chen ang kanyang telepono, hello. Sa kabilang linya, isang tinig ang sumagot, hello, kamusta? Pasensya na kung istorbo, si An Menglan ito. Sinabi ni Wu Chen, binibining An, ano ang maipaglilingkod ko sa'yo?
Sumagot si Anmenglan, sa totoo lang, gustong-gusto ko ang dalawang kantang isinulat mo. May plano ka bang pumasok sa industriya ng entertainment? Sa tingin ko, sa talento mo, mabilis kang sisikat. Sinabi ni Wu Chen, sa ngayon, wala pa akong plano para dyan. Sinabi ni Anmenglan, Mr. Chen Wu, nasa Donghai ka, tama? Pupunta ako riyan sa loob ng 2 o 3 araw. Magkita tayo kasama si Binibining Song para mapag-usapan pa natin ito. Ano sa... Tumugon si Wu Chen, bakit hindi? Sinabi ni Liruotay, bayaw, oras na para pumunta sa party ni ate para sa kanyang tagumpay. Sinabi ni Wu Chen, tara. Samantala, iniisip ni Anmenglan, mukhang hindi magiging madali ang pakikitungo kay Mr. Chen Wu, hindi gaya ng inaasahan ko sa party. Nagkakantiyawan ang mga tao, boss, ang galing mo. Ang Huan K Cosmetics ay kamangha-mangha. Habang pumapalakpak si Liruotay ng mag-isa, tahimik lamang na nakatingin si Wu Chen kay Liruobing. Samantala, sinabi ni Song Suan kay Wu Yurong, Mama, may mahalaga akong aasikasuhin, lalabas muna ako sandali. Nag-alala si Wu Yurong. Sa ganitong oras, saan ka pupunta? Business, mom, sagot ni Song Suan na binabaliwala ang alalahanin. Sa ibang eksena, sinabi ni Anmenglan, alam mo, ang musika ay laging naging pangarap ko. Isang abstract na sining ito na kumakatawan sa mga iniisip at nararamdaman ng mga lumikha nito o ng mga pangyayari sa tunay na buhay. Ngunit, ang pagpapasikat ng isang kanta ay komplikado. Kailangan ng tamang timing, lokasyon, pagkakasunduan ng mga tao, epekto ng pagiging sikat, kaakit-akit na melodya, at pati na rin mga kakaibang estilo ng pagkantay. Tumango si Song Suan. So, talagang kahanga-hanga pa rin ang senior mo. Napabuntong hininga si Anmenglan, isa siyang henyo. Miss Song, kung hindi ka nagmamadali umuwi, pwede ba tayong mag-usap patungkol sa kanya? Tanong ni Anmenglan. Nakausap ko siya sa telepono kanina, pero parang hindi siya interesado mag-debut. Nag-usisa si Song Suan, alam mo ba ang background ng pamilya niya? Ang pamilya niya ay nagmamay-ari ng isang tindahan ng pansit sa probinsya, kaya't hindi ko alam kung may kinalaman ito, sagot ni Song Suan. Pero hindi yata ito may kinalaman sa talento niyan. Nagpatuloy si Anmenglan, Miss Song, tayo lang naman ang nandito. Ayaw mo bang masayang ang musikal niyang talento, di ba? May mga tinatagong sikreto ba siya? Pakisuyong huwag pag-usapan ito o ipagsabi sa kanya, babala ni Song Suan. Pero sa tingin ko, may isang mayamang babae na nag-aalaga sa kanya at mukhang mahigpit siya sa kanya. Nakakunot ang noo ni Anmenglan. Ha? Miss Song, sigurado ka? Nakasama mo na ba ang matandang babaeng yan? Tanong ni Anmenglan. Hindi ko pa siya nakikita ng personal pero nag-usap kami sa telepono. Matindi ang tono niya, malamig. Pakiramdam ko mas matanda siya kaysa sa mama ko, sagot ni Song Suan. Ang pinakakakaibang bagay ay pinaghihinalaan niyang may namamagitan sa amin ng senior ko. Nagpatuloy si Anmenglan, kahit na hindi mo siya nakikita, paano ka sigurado? Sumagot si Song Suan, galing sa simpleng pamilya si senior. Noong nasa school kami, laging matipid siya sa pagkain at damit, hindi siya magastos. Pero, hindi nagtagal pagkatapos ng graduation, nagsimulang magsuot siya ng mga damit na nagkakahalaga ng daan-daang libong yuan at nagmamaneho ng mamahaling sasakyan. Paano mo pa ipapaliwanag ang ganitong biglaang pagbabago maliban na lang kung may isang matandang babae na nag-aalaga sa kanya? Minsan, inalok ko siyang tulungan pero naging sensitibo siya tungkol doon at mabilis na binago ang usapan. Hindi ba't patunay ito ng aking punto? Tinaas ni Anmenglan ang kilay. So, talagang gwapo ang senior mo? Sobrang gwapo. Gusto ko talagang matulungan siya para hindi na siya maghirap pa, pero hindi ko alam kung paano. Sa talent niya, hindi siya dapat dumaan sa mga ganitong pagsubok. Miss Ann, pwede ba tayong magtulungan para matanggal yung matandang babae sa buhay niya? Pag nagawa natin iyon, sigurado akong papayag na siyang mag-debut. Ngumiti si Anmenglan. CJ. Excited na sinabi ni Song Suan, tatawagan ko na si senior ngayon. Sa ibang eksena, tumunog na naman ang telepono ni Wu Chen. Nagmumura si Liruobing. Sino ba ang tumatawag ng ganitong oras? Bakit nila tayo binabother? Sumagot si Wu Chen, huwag ka magalit, classmate ko, si Miss Song. Hello, senior. May oras ka ba bukas? Dumating na si Miss Ann sa Donghai at gusto kanyang makipagkita, sabi ni Song Suan. Wala akong oras sa umaga, pero pwede ako sa hapon, sagot ni Wu Chen.
O sige, magkita tayo bukas ng hapon, kumpirmado ni Song Suan. O sige, sagot ni Wu Chen. Napabuntong hininga si Li Ruobing. Bakit ba ang daming Miss Anne? Sana tungkol lang sa debut ng kanta, hindi naman malaking bagay, sagot ni Wu Chen. Hinagikik si Li Ruobing. Ayokong mag-isip ka ng kung ano-anong bagay ngayon. Sige, gagawin ko ang lahat para mabawi ko, pangako ni Wu Chen. Bigla, sumigaw si Li Ruobing ng tuwa, haan. Kinabukasan, bumisita si Wu Chen sa bahay ni Heshi King. Binasang niya, Teacher Wu, nandyan ka? Tanong ni Wu Chen, nasanay ka na ba dito? Medyo abala ako lately kaya hindi ako nakadalaw. Okay naman dito at maayos kami. Teacher Wu, patuloy po kayong mag-alaga sa amin, sagot ni Heshi King. Biglang niyakap ni Wu Chen si Heshi King sa baywang. Teacher Wu, hindi ito maginhawa habang nagluluto ako. Maghintay na lang tayo hanggang matapos ako, sabi niya ng mahinhin. Bumulong si Wu Chen, pumunta si Ding Ruilong sa Donghai at nanatili sa ospital bago umalis. Siguro hindi na siya makakagamit ng isang kamay sa hinaharap. Ngumiti si Heshi King. Ayos lang, Teacher Wu. Salamat. Biglang sumigaw si Hexing Xing, Mom, hindi pa ba tapos ang pagkain? Gutom na ako. Malapit na po, tiniyak ni Heshi King. Teacher, pwede mo po ba akong turuan mag-drawing ngayon? Tanong ni Hexing Xing nang may kasabikan. May iba pa akong gagawin mamayang hapon. Susunod na lang, tuturuan kita, sagot ni Wu Chen. Oh, sige po, sagot niya, medyo nadismaya. Sa sarili, iniisip niya, ang saya-saya nito, parang may bahay na ako ngayon. Pinagmamasdan sila ni Heshi King at iniisip, Teacher Wu mula ngayon, basta't hihilingin mo, papayag ako sa lahat. Handa akong gawin ang lahat. Sa isang eksena sa Starbucks Coffee. Senior, tawag ni Song Suan na kumakaway. Dito kami. Lumapit si Wu Chen. Matagal na ba kayong naghihintay? Hello, Lin Wu, bati ni An Menglan. Hello, Miss Anne, sagot ni Wu Chen habang nagkamay sila. Sabi ni An Menglan, Yin Wu, sinusubaybayan mo ba ang mga internet trends kamakailan? Hindi pa natin natatapos ang usapan tungkol sa iyong debut. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa kanta mo. Nag-usat silang tatlo tungkol sa musika ng kalahating oras. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni An Menglan, si Yin Wu ay may malalim na pag-unawa sa musika. Kaya, hindi ka ba talaga magde-debut? Sa tingin ko, Miss Anne, wala akong balak na magdebut, sabay putol ni Wu Chen. Sa tingin ko, magtatagumpay ka sa industriya ng musika. O baka totoo ngang hindi ka pinapayagan ng girlfriend mo? Pilit na tanong ni An Menglan. Biglang napahulog ni Song Suan ang kape sa gulat. Agad na sinabi ni Wu Chen, Miss Song, wala namang nagpipigil sa akin na magdebut, ayaw ko lang talagang gawin ito. Tumayo si An Menglan na may matibay na desisyon. Wu, hindi ko ganap na nauunawaan ang mga iniisip mo. Paano kung ganito? Pwede ba kitang imbitahan at ang girlfriend mo para kumain tayo? Sumang-ayon si Wu Chen, sige, kumain tayo. Kailan ba? Nag-suggest si An Menglan, mas mabuti kung pipili tayo ng araw na magiging maginhawa para sa ating lahat. Pwede bang mamaya ng gabi? Pagdating ng gabi, pwede na po kayong pumasok, sabi ng isang staff kay Wu Chen at Li Ruobing. Nakakunot ang noo ni Li Ruobing. May ganun bang mag-treat ng dinner na ganyan? Sumagot si Wu Chen, mukhang may konting maling pagkaintindi si Miss Song tungkol sa relasyon namin. Ngayon, iniisip niyang ako ang batang lalaki na inaalagaan ng isang matandang mayamang babae, at naapektuhan na si An Menglan sa ideya niyang yon. Nag-humph si Li Ruobing, kapag masama ang senior, syempre magiging masama rin ang junior. Tingnan ko nga kung anong iba pang pakana ang mayroon sila sa Hongmen banquet na ito. Pumasok sina Wu Chen at Li Ruobing sa silid. Pasensya na at salamat sa paghihintay, sabi ni Wu Chen. Nagulat si Song Suan. Senior, andito ka na. At itong kasama mo ay gay. Ngumiti si Wu Chen. Di ba't imbitado mo siya sa dinner? Ito po ang girlfriend ko, si Li Ruobing. Ruobing, ipapakilala ko sa'yo. Ito po si classmate Song Suan at ito po si Miss An Menglan. Nagulat si Song Suan at iniisip, ha? Siya ang girlfriend ni Senior. Ang bata pa. Tanong ni An Menglan, Li Ruobing, pareho lang ba kayo ng pangalan at apelyido o galing ka ba sa pamilya Li? Miss Anne, magandang gabi. Galing po kami sa pamilya Li na tinutukoy nyo, sagot ni Li Ruobing habang nagkamay sila.
Oh, Miss Lee, magandang gabi, sabi ni Anmenglan. Miss Song, naaalala mo pa ba ako? Nag-usap tayo sa telepono noong nakaraan, patuloy ni Liruobing. Ah, naaalala ko. Pareho pa rin ang boses at tono, sagot ni Song Xuan, medyo kinakabahan. Nag-interject si Wu Chen, tara, mag-order na tayo, gutom na ako. Sige po, senior, sabi ni Song Xuan, medyo kinakabahan. Sa ibang eksena, nasa banyo si Wu Yurong nang makatanggap siya ng tawag. Sinabi ng tumawag, boss, nagsasalo ng pagkain sina Miss Anmenglan, Yim Wu Chen, at Miss Liruobing. Sumagot si Wu Yurong, pabantayan mo sila, huwag nilang gawing magulo. Dadating ako agad. Naiintindihan ko na maghapon silang nag-uusap ni Xuansong at Anmenglan tungkol sa musika, pero bakit pa sila kumakain kasama si Liruobing? Kailangan ko itong tingnan. Sa hapunan, nagbigay ng papuri si Anmenglan, Miss Lee, ang kantang ipinost ni Air Wu online dati ay talagang kamangha-mangha. Hindi labis na sasabihin isang henyo si Kim Wu. Kung magde-debut siya bilang isang mang-aawit, tiyak magiging sikat siya. Ngumiti si Wu Chen, ganun ba? Mahal. Tara, mag-toast tayo. Kailangan ko yatang mag-congratulate. Nag-toast sila ng kanilang baso. Nagpatuloy si Anmenglan, sa totoo lang, Miss Lee, ang dahilan kung bakit kita inimbita sa dinner ay para pag-usapan ito. Kung sasali si Emir Wu sa kumpanya namin, bibigyan namin siya ng pinakamahusay na resources. Sumagot si Liruobing, kung ganoon, ang kailangan nyo lang gawin kung gusto nyo siyang pirmahan ay tanungin siya, wala na kaming ibang pag-uusapan tungkol dito. Sinabi ni Wu Chen, nasabi ko na sa inyo dati na hindi ako magde-debut. Pilitan pang tinanong ni Anmenglan, ang problema, Miss Lee, hindi ko sigurado kung si Emir Wu ay nag-aalala tungkol sa opinyon mo. Kaya't naisip kong kailangan. Dahil sa akin. Hindi, wala lang siyang balak pumasok sa industriya ng aliw, sagot ni Liruobing, sabay putol sa usapan. Tanong ni Anmenglan, Wu, kung hindi mo po mamasamain ang tanong ko, ano po ang trabaho mo ngayon? Sekretaryo ako sa kumpanya ni Miss Lee, sagot ni Wu Chen. Sekretaryo ka po kay Miss Lee, tanong ni Anmenglan. Sagot ni Wu Chen. Ngumiti si Anmenglan, excuse me, sandali lang po, pupunta lang ako sa restroom. Nagulat si Anmenglan at sinabi, ang hindi pagpasok ni Emir Wu sa industriya ng musika ay isang malaking pagkalugi para sa kanya at sa industriya. Kung mabait sa kanya si Miss Lee, dapat mo siyang payuhan na magkaroon siya ng sariling karera. Sumagot si Liruobing, kung ako ang magmamanage sa kanya at masabi ko sa kanya ang dapat gawin, hindi sana ako nandito kumakain kasama kayo. Miss Ann, bagaman maikli pa lang ang ating pagkakakilala, bakit parang may nararamdaman ka kay Emir Wu? Tanong ni Liruobing na may malisyosong ngiti. Medyo pinapawisan si Anmenglan at sumagot, nararamdaman. Miss Lee, nagkakamali ka ng intindi, ang pinag-uusapan ko lang ay ang pagpapahalaga sa talento niya. Tumaas ang kilay ni Liruobing. Ganun ba? Kung ganoon, kailan mo balak matulog kasama siya? Inisip ni Anmenglan, si Liruobing ay hindi makatarungan. Bumulong si Song Xuan, ang girlfriend ni Senior ay nakakatakot. Sinabi ni Anmenglan, hindi ko alam kung bakit mo tinanong yan, pero hindi magalang ang tanong na yan. Sumagot si Liruobing, ganun ba? Magalang pala na may maraming bodyguard sa pintuan. Gusto mo bang takutin si Liruobing? Miss Lai. Ang issue tungkol sa bodyguards ay kasalanan ko, para sa akin sila. Pasensya na po, humihingi ako ng tawad, mabilis na sabi ni Song Xuan. Pinagwagay ni Liruobing ang kanyang kamay. Nagsasalita ang mga matatanda, huwag mag-interrupt ang mga bata. Miss Ann, dahil pinapahalagahan mo si King Wu, kailan mo balak makipagkita sa kanya? Patuloy ni Liruobing, may hamon sa tono. Tiniyak ni Anmenglan, bagamat ako ang nagpunta sa kanya ng kusa, andito ako para pag-usapan ang kontrata at ang debut niya, hindi para magkaroon ng personal na relasyon sa kanya. Lalo pat ngayon lang kami nagkakilala, hindi ko alam kung ikaw ay hindi nagtitiwala sa iba o kung ikaw lang ay mahilig mag-alala ng walang dahilan. Naging mainit ang atmosfera sa silid ng sabihin ni Liruobing, bakit hindi tayo magtapat at mag-usap ng maliwanag ngayon? Muling itanong ko, sigurado ka bang ayaw mo talagang makasama siya? Sumigaw si Anmenglan, ang labo. Nagdeklara si Liruobing, sigurado ako dyan. Ile! Hindi ako naniniwala. Sa lahat ng babae, si King Wu ay talagang sikat. Dahil matigas ka, bakit hindi tayo magtaya? Tanong ni Anmenglan, anong taya? Nag-propose si Liruobing, pwede ba tayong magtaya kung ma-fall ka kay Wu Chen sa loob ng 1 buwan?
Ano sa tingin mo? Tulad ng oras na yon, pumasok si Wu Chen sa silid at nagsabi, ha? Sister Rong? Sinabi ni Wu Yurong, ano bang ginagawa ni Xuanzong na kumakain kasama si Li Ruobing? Wala namang dapat ikabahala doon. Tiniyak ni Wu Chen, wala po talagang mangyayaring ganon, may konting maling pagkaintindi lang si Xuanzong. Akala niya may mayamang babae na nag-aalaga sa akin. Sumigaw si Wu Yurong, ako? Mag-aalaga sa'yo? Anong problema kay Li Ruobing? Kailan lang nalaman ni Xuanzong? Sister Rong, anong iniisip mo? Patuloy ni Wu Chen. Iniisip ni Xuanzong na si Li Ruobing ang nag-aalaga sa akin. Sumagot si Wu Yurong, naintindihan ko na. Nagsimula na naman kayo, ha? Sa dami ng laro, bakit ka pa na-fall kay An Menglan? Tumigil ka na sa kalokohan, Sister Rong. Si Miss An at ako ay ngayon lang nagkita, iginiit ni Wu Chen. Umiti si Wu Yurong, mag-pretend ka na lang. Sige, maaari ka nang bumalik sa private room at ako na lang ang papasok mamaya. Ile! Sa ibang silid, tinanong ni Wu Chen, Yelan? Anong nangyayari dito? Miss Song, ano ba ang nangyayari? Nagtatangkang magsalita si Song Xuan, si Senior, ako Sumabat si An Menglan, si Miss Lee ay gustong magtaya kung ma-fall ako kay Emre. Wu at gusto ring malaman kung kailan ko balak matulog kasama siya. Tanong ni Wu Chen, may mga kondisyon ba itong taya? Meron. Kung matalo ako, kailangan kong magmakaawa at mag-sorry kay Miss Lee sa harap ng publiko, sagot ni An Menglan. Iniling ni Wu Chen ang ulo sa hindi makapaniwala. Ganito ba kayo katamad? Katamad? Ibinibigay ko lang ang isang friendly reminder, sagot ni Li Ruobing na may malisyosong ngiti. Wala kang alam tungkol sa kakaibang pagkakakilanlan ni Eng Wu sa mga babae. Kung gusto mong manalo, mabuti pang huwag kayong magkita-kita ng isang buwan mula ngayon. Inisip ni An Menglan, ang babaeng ito ay gumagawa ng lahat ng paraan para hindi kami magkitang magkabet, pero hindi ako magpapadala sa kanyang mga pakana. Sabi niya ng malakas, kahit hindi mag-debut si Wu, mayroon pa kaming collaboration ni Miss Song Xuan para sa kanyang musika at lyrics. Kaya paano namin hindi pwedeng magkitang magkaganon? Naniniwala ako na magiging maganda ang aming pagsasama, pero hanggang doon na lang. Ano sa tingin mo, Wu? Nagkamay sila. Sumagot si Wu Chen, sige, narito kami para sa isang magandang pagtutulungan. Idinagdag ni Song Xuan, tara, kumain na tayo. Malalamig na ang mga pagkain. Biglang dumating si Wu Yurong at sumigaw, ang saya-saya naman dito. Miss Lee, bakit hindi mo sinabi na kumakain ka kasama ang anak ko? Inisip ni Li Ruobing, narito na ang gulo. Nag-isip si An Menglan, nanay ni Miss Song, anong ginagawa niya dito? Tay, bakit ka nandito? Tanong ni Song Xuan. Sumagot si Wu Yurong, ano? Hindi ba ako welcome? Lumilingon kay Wu Chen, sinabi niya, nandyan na pala si Xiao. Hello, Wu, sabi ni Wu Chen ng magalang. Miss An, nagkita tayo ulit, dagdag ni Wu Yurong na may pagtango. Mom, dito po kayo umupo, sabi ni Song Xuan habang itinuturo ang isang upuan. Bumulong si Wu Yurong sa anak, sabihin mo, bukod sa pag-sign ng kontrata, anong pinag-uusapan niyo pa? Bumulong si Song Xuan pabalik, ang girlfriend ni Senior ay nagtataya kung matutulog ba si Miss An kay Senior. Inisip ni Wu Yurong, Devi. Si Li Ruobing at ang kanyang mga maliit na pakana. Ngunit wala namang saya kung walang mga pakana. Itinaas niya ang kanyang baso at sinabi, tara, mag-toast tayo. Nais ko kayong lahat, Miss An, Xuanzong, at Xiao, na magtagumpay sa pagtutulungan. Tagay, sabi ni Wu Chen habang sinundan siya ng iba. 2 oras ang lumipas, at nagsabi si Song Xuan kay Wu Yurong, Mom, Senior, mukhang nainom ako ng sobra. Saan ka ba pupunta, Xuan? Ang driver ay maghahatid sa iyo pauwi para makapagpahinga ka. Susunod ako mamaya, sagot ni Wu Yurong. Miss An, Senior, mag-ingat po kayo. Mauuna na ako at magkikita tayo tungkol sa musika sa ibang pagkakataon, sabi ni Song Xuan habang paalis. Inisip ni Li Ruobing, bigla bang pinaalis ni Wu Yurong ang anak niya? Hindi kaya ito magdulot ng gulo? Biglang sumara ang pinto at lumapit si Wu Yurong kay Wu Chen at hinalikan siya, sabay sabi, smooch. Inisip ni Li Ruobing, alam ko na, ang baliw na babaeng ito. Nagulat si An Menglan at nag-isip, si nanay ni Miss Song, hinahalikan si Kim Wu. Anong uri ng kaganapan ito? At ang posisyon pa niya, parang inaangkin niya si Wu. Noong una, ang hindi maipaliwanag na pag-ugali ni Li Ruobing,
at ngayon naman, ang sobra-sobrang pagpapakita ng pagmamahal ni Nanay Song Xuan. Mula nang makilala ko si Emir Wu, alam kong may mali sa kanya. Sister Rong, anong ginagawa mo? Tanong ni Wu Yurong, anong nangyari? Hindi ba ako pwedeng humalik sa'yo, little husband? Iniwas ni Liruobing ang kanyang mukha sa inis. Nagpatuloy si Wu Yurong, umalis na si Xuan Xuan, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi niya malalaman. Nagulat si An Menglan at nag-isip, little husband. At sa itsura ni Liruobing, mukhang alam niya ang tungkol sa relasyon nila. Miss Annie. Nagsimula si Liruobing, ngunit ininterrupt siya ni An Menglan. Pasensya na, na-distract ako, sorry. Sinabi ni Liruobing, sinabi ko na noon pa na ang Ginoo Wu ko ay may partikular na hindi ka nais-nais na relasyon sa kababaihan. Sa isip ni An Menglan, mukhang may kasamang paranormal na kakayahan ang pag-uusap sa negosyo. Kapag napirmahan ko na ang kontrata, dapat akong lumayo kay Ginoo Wu. Sa isip naman ni Wu Yurong, mukhang nakamit ko na ang gusto kong epekto. Dahil sa aking paalala, magiging mas maingat si An Menglan at aabutin ito ng higit sa 1 buwan. Liruobing, gusto ko talagang makita kung paano ka matatalo. Kinabukasan, nagising si An Menglan sa kanyang kama at binuksan ang bintana. Sinabi niya, walang laman ng isipan, damhin ang mundo, magsulat tayo ng melodya o liriko. Makalipas ang kalahating oras, naguguluhan ang kanyang isip kaya umupo siya sa isang massage chair at sinabi, hindi ko yata kayang magsulat ng kahit ano. Ano bang nangyayari? Bakit si Ginoo Wu Chen lang ang nasa isip ko? Mabuti pang mag-schedule ng pagpupulong kasama siya upang pag-usapan ang tungkol sa musika at pakikipagtulungan nang sa gayon ay hindi ako magkaroon ng kung ano-anong iniisip habang nagtatrabaho. Pero parang siya ay talagang maaaring napakapanganib. Kaya dapat ko bang talikuran ang pakikipagtulungan? Hindi. Bakit ko kailangang sumuko? Malinis ang konsensya ko, wala akong dapat ikatakot. Ang magulong pribadong buhay niya ay hindi ko problema, gusto ko lang ng pakikipagtulungan sa musika, yun lang. Sa ibang eksena, sinabi ni Liruobing kay Wu Chen, mahal, may appointment kami ni Kining para mamili. Ano sa tingin mo? Sumagot si Wu Chen, dapat kayong magsaya. May gagawin ako ngayon. Nag-usisa si Liruobing, ano yon? Huwag mong sabihin si An Menglan na naman. Tumanggo si Wu Chen. Siya nga. Sinabi ni Liruobing, ang lakas naman ng loob niya na makipag-ugnayan pa rin sa'yo. Hindi ba't ginawa ni Wu Yurong ang stunt na yon kahapon para mapalayo siya sa'yo? Di bale na, sagot ni Wu Chen. Tignan mo, tumatawag siya. Sinabi ni Liruobing, mukhang kabisado mo siya, ha? Ngumiti si Wu Chen. Nakalimutan mo bang isa akong information broker? Napairap si Liruobing. Ay nako, ang galing mo talaga. Sige, maglaro ka na lang mag-isa. Pupuntahan ko na si Kinying, genye. Sa ibang eksena, naghintay mag-isa si An Menglan. Dumating si Wu Chen at nagsabing, hi. Sinabi ni An Menglan, Ginoo Wu, sa tingin ko, masyadong hindi direkta ang pakikipagtulungan mo kay Binibining Song Xuan pagdating sa kanta at liriko. May ilang operational risks ito. Dapat kang direktang pumirma ng kontrata sa kumpanya ko. Sumagot si Wu Chen, posible yon, pero hindi pa tayo lubos na magkakilala. Kung mag-aalok ako ng isang hindi ka panipaniwalang presyo at mga kondisyon, baka hindi mo rin ito tanggapin. Nag-usisa si An Menglan, at ang ibig mong sabihin sa hindi ka panipaniwala ay, sinabi ni Wu Chen, halimbawa, kung magtatayo ako ng isang studio at bibigyan kita ng 50% bahagi ng pangalan ng kumpanya. Maaari mong bilhin ng buo ang aking studio at ipalit ang equity. Ano sa tingin mo? Gulat na gulat si An Menglan. Ha? Kahit na hindi direktang konektado sa pamilya ko ang kumpanya ko, ang halaga nito ay lampas 3 bilyong yuan pa rin. Ginoo Wu, papasok ka lang sa kumpanya bilang isang songwriter, pero may lakas ng loob kang hingin ang 50% ng shares. Ginoo Wu, kung ayaw mong tanggapin ang alok ko, sabihin mo na lang ng direkta. Ang ganitong biro, haha. Sa isip ni An Menglan, siguradong hindi siya nasa isip ko kapag nagtatrabaho ako. Mukhang masyado lang akong nag-isip kaninang umaga. Sinabi ni Wu Chen, hindi ako nagbibiro. Kaya ko nga sinabi na siguradong hindi mo ito matatanggap. Sa isip ni An Menglan, nga pala, nakausap ko na rin si Song Xuan noon. Mukhang ang pagiging ganid at hindi marunong makontento ni Wu Chen ang dahilan kung bakit. Sinabi ni Wu Chen, hayaan mong ako muna ang makipagtulungan kay Miss An bilang freelance songwriter. Mababayaran ako kapag nakapagsulat ako ng kanta. Anong klase ng kanta ang gusto mo, Miss An? Pwede ko itong isulat ngayon. Inisip ni An Menglan, susubukan mong magsulat agad. Kitang-kita ko na ang pakana mo.
Ang dalawang kantang ipinost online, marahil ay hindi naman talaga isinulat agad. Pagkatapos ko makita ang relasyon nila ni Nanay Song Suan, sigurado akong matagal na ang mga kantang iyon at ibinigay lang sa anak na pauwi at pinatugtog ito. Ginagamit lang niya ito para magpakitang gila sa kanyang minamahal. Yeerwoo, dahil gusto nating magtulungan, mas maganda kung magpapakita tayo ng tapat na intensyon, sabi ni An Menglan. Walang dahilan para gumamit ka pa ng mga pandaraya sa harap ko. Sumagot si Wu Chen, Miss Anne, kung hindi ako tapat, hindi ko sana hihingin ang 50% ng kita mula sayo. Basta ko na lang sasabihin kung anong gusto ko. Sinabi ni An Menglan, sige, kung gusto ng Ginoo Wu na mag-perform ng live, isusulat natin ito. Pero para sa unang pakikipagtulungan natin, huwag mo itong isulat para kay Song Suan, isulat mo ito para sa akin. Sa isip ni An Menglan, paano magiging madali ang pagsusulat ng kanta agad-agad? Ilang sandali ang lumipas. Sinabi ni Wu Chen, nakatapos na ako ng 7 kanta, binibining An. Maaari mo bang piliin kung alin ang gusto mo? Pinawisan si An Menglan at nag-isip, 7. Paano ito posible? Kinuha niya ang papel at nagulat. Sa isip niya, totoo nga, may 7 kanta. &, old school, jazz at blues, country, punk rock, rap at folk. Wala ni isa ang parehas ng genre. Tinanong siya ni Wu Chen, ngayon na nadaanan mo na ang mga ito, binibining An, alin ang pipiliin mo? Sumagot si An Menglan, Ginoo Wu, maaari mo ba itong subukan? Hindi ko pa mapili kung alin ang pinakaangkop. Sumang-ayon si Wu Chen, sige. Pumasok sila sa music room. Inawit ni An Menglan ang lahat ng 7 kanta habang tinutugtog ni Wu Chen ang piano. Sinabi ni An Menglan, point blank ay may buhay na ritmo, madaling tandaan, at patok sa publiko. Kailangan ko pang mag-practice sa melodya ng 3 Lives of Fireworks. Ang The Queen ay nagsisimula sa pagiging karaniwan hanggang sa nagiging kaakit-akit, at ang estilong European court nito ay nasa lugar. Ang kantang The Castle ay mukhang seryoso sa pangalan, pero puno ng pagkabata ang mga liriko at musika nito. Ang adorable na Please Don't Look Back ay may malakas na punk, rock, at roll vibe, napaka-cool. Ang Galaxy naman ay gumagamit ng rap upang magsalaysay ng kwentong science fiction, napakanobela nito. At ang huli, ang folk style na Last Chapter ay tungkol sa nostalgia, pangarap, at higit sa lahat, tungkol sa akin. Sa isip niya, ito nga kaya ang huli kong album. Noong bata pa ako, kaya kong sundan ang pangarap kong musika ng walang pag-aalinlangan. Pero habang lumalala ang kalagayan ng kalusugan ng aking ama, at dahil sa pangangailangang tumulong sa negosyo ng pamilya, pakiramdam ko hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong maglabas ng isa pang album sa hinaharap. Tinanong siya ni Wu Chen, nakagawa ka na ba ng desisyon, binibining An? Tumango si An Menglan. Napagpasyahan ko na. Kukunin ko ang lahat ng 7 kanta at gagawin itong isang album. At pipiliin kong The Last Chapter ang magiging paunahing kanta. Kaya naman, nais kong humingi ng paumanhin sa'yo. Yumuko siya kay Wu Chen at nagpatuloy, hindi ko dapat pinagdudahan ang iyong kakayahan, Ginoo Wu. Ikaw ang pinakakahangahangang musikero na nakilala ko. Patawarin mo ako sa mga salitang hindi magalang na sinabi ko tungkol sa'yo. Ngumiti si Wu Chen. Ayos lang. Wala akong sama ng loob. At hinawakan niya ang balikat ni An Menglan. Kumuha si An Menglan ng 2 baso ng grape juice. Halika, Ginoo Wu, mag-toast tayo para sa tagumpay ng album na ito. Sumang-ayon si Wu Chen, sige. Cheers! Habang umiinom, nag-usap sila tungkol sa mga instrumento, pagbuo ng musika, at pagsusulat ng kanta, pati na rin ang kanilang mga karanasan noong bata pa sila. Hindi na malayan, lumalim na ang gabi. Tinanong ni An Menglan, kung maaari akong maging prangka, Ginoo Wu, paano kayo nagkakilala ni na Binibining Li at Binibining Wu? Sumagot si Wu Chen, medyo komplikado ang kwento niyan. Ngumiti si An Menglan. Ayos lang kung ayaw mo itong pag-usapan, pero hindi talaga iyon ang nais kong itanong. Nag-usisa si Wu Chen, ano ang gusto mong itanong? Tumingin si An Menglan sa kanya. May iba pa bang plano si Ginoo Wu ngayong gabi? Maaari ka bang manatili? Nagulat si Wu Chen. Ngayong gabi, tumango si An Menglan. Gusto ko sanang pag-usapan pa ang tungkol sa musika kasama ka. Maaari mo ba akong samahan upang mas pamilyar ako sa mga kantang ito at maitama ang mga pagkakamali ko sa pag-awit? Sumagot si Wu Chen, syempre, walang problema. Tuwang-tuwa si An Menglan. Talaga? Ang galing! At nagsimula siyang tumugtog ng piano. Biglang itinuro ni Wu Chen ang isang nota. Nagkamali ka ulit. Dapat ganito mo ito tugtugin. Napakagatlabi si An Menglan, nagulat at namula. Mahina niyang binulong, Ginoo Wu.
Dahan-dahan siyang lumapit sa tenga ni Wu Chen. Lelan, tugon ni Wu Chen. Muling bumulong si An Menglan, ilanan. Sa isip niya, sa mundo ng musika, kaming dalawa lang. Kaming dalawa lang. Biglang tumayo si An Menglan at nagulat. Pasensya na, Ginoo Wu, baka medyo nakainom ako, mahinang sabi ni An Menglan. Sa isip niya, ang nangyari ba sa amin ngayon lang ay totoo, o imahinasyon ko lang? Isang awitin na hindi ko pa narinig noon nakakagaan ng pakiramdam, pero may halong kaba, matindi, at may bahid ng pag-aalinlangan. Pero tila hinuhugasan ng kantang ito ang lahat ng aking pangamba. Habang pinapakinggan niya ang musika ni Wu Chen, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pinagmasdan siya ni Wu Chen at napabulong, talagang nakatulog siya. Dahan-dahan niyang binuhat si An Menglan at dinala sa kanyang silid. Kinabukasan, sa isip ni An Menglan, mukhang marami akong nainom kahapon. Bakit ako nasa kama? Tumingin siya sa ilalim ng kumot at biglang nanlaki ang mga mata. Nasaan ang damit ko? Sino-sino ang nag-alis nito para sa akin? Ako ba at si Wu Chen? Pero kahit anong pilit niyang alalahanin, wala siyang matandaan na anumang tiyak na nangyari. May nangyari ba talaga sa amin? Biglang narinig niya ang boses ni Wu Chen mula sa labas. Binibining An, nagising ka na ba? Inihanda ko na ang agahan. Napatigil siya. Nasa silid pa rin siya. Hindi siya umalis kagabi. Ibig sabihin, kagabi. Napalunok siya, hindi sigurado kung paano itatanong. Sa mahina at nag-aalalang tinig, sinabi niya, Ginoo Wu, tayo ikaw ba kagabi ako? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.